June 3 nga lang ay na-diagnose nga ako ng Bell palsy na siya namang nagiging struggle ngayon sa pang-araw-araw na buhay ko. Kaya kung napapansin nyo na medyo bagsak ang kabilang mukha ko, yun ang epekto ng Bell palsy. At sa mga nagtatanong kung ano yung Bell palsy, yan yung paghina ng mga nerve mo sa kabilang part ng mukha. Kaya naman, nagkakaroon ng temporary crackdown at ito ngayon ang nakakapekto sa akin. Pero base naman sa mga science, ito naman ay gagaling sa pamamagitan ng regular medication at therapy. Sa mga gusto ng kaalaman tungkol sa Bell palsy, search nyo lang po sa Google. Pero ganun pa man, tuloy pa rin ang laban. Sino ba naman ibang tutulong sa akin kundi sarili ko lang. Aminado ako na kung minsan ay nakakaramdam ako ng depression. Feeling ko kasi ay palagi ako malakas. Kaya naman, kailangan kong paglabanan. Dahil kung hindi, paano na lang yung mga taong umaasa sa akin. Dawn chorus of car alarms and barking dogs makes me wonder why the city's waking, the city never sleeps, and I would like to rest a little while. Yeah, I would like to get some peace of mind. To turn it all around. And we're all getting older. She says it doesn't matter. She strokes her cheek when she lies. An old man on the corner says they're coming back to get him soon. But maybe we know something he doesn't know. And I would like to get some peace of mind. To turn it all around. And you know that we've heard it all before in many ways. Yeah, you know we've heard it all before in many ways. Yun naman, ay tutungo tayo sa ating therapy. Ngunit tila ba hindi umaayon ng panahon at nagbabadya, buhos ng ulan. Pero ganun pa man, ay hindi tayo papapigil dyan. Ngunit makalipas lang ang ilang minuto, ay tuluyan na ngang bumuhos ang malakas na ulan. Kaya naman wala akong choice kundi magtanggal ang anumang gadget na nasa katawan ko at magsuot ng raincoat. At dahil sa lakas ng ulan, nirescue na nga tayo para lang makaabot sa oras ng ating therapy. Ngunit sadyang may batas ang ospital na bawal labagin. Isa na nga dito, yung pagbibideo. At pagkatapos ng therapy, ay tutungo naman kami sa lugar kung saan kami marirelax. Hanggang sa inabot na nga kami ng dilim
Ito yung kadalasan nagiging routine namin. Ang abutin ng dilim sa gitna ng kagubatan. Marating lang ang lugar na kung saan kami marirelax. Bakit hindi pa umaano? Isang mabilis ang preparation lang. Tamang tayo lang ng table, 2 camping chair, at ang mag-init ng tubig. Guys, ito yung pahinga namin. Ito yung tent namin. Kami tulog. Sa mapagpalang umaga, mula dito sa Dinahican. Isang simpleng tent na di naman kailangan gumastos ng malaki upang ma-relax lang ang katawan. At ang kadalasan nagiging craving namin dito ay ang bumili ng sariwang isda. At dahil ay hapon na, pansamantala muna namin lilisanin ang lugar na ito upang bumalik sa realidad ng buhay. Nakakatuwa lang na yung madilim na daan na binabagtas namin kagabi, ngayon naman ay masisilayan mo ang tunay na ganda. It's the day you've come along to this beautiful world, and I'm thinking of you. Yes, I'm here, far away from where you Bagamat lagi namin itong dinadaanan, ngunit tila ba hindi nakakasawang pumasdan. Ang ganda ng kapaligiran. I can hear you call my name. I can see your Dito ay pakiramdam mo at tila ba ay pambanda ka. Kahit makapal na You're fog. just like sitting next to me. I hope you could Kaya naman, feel the walang duda, masarap ang pahinga sa kalikasan. Did you see the stars are waving to you?